Sa isang sulok ng Manila, kung saan ang ingay ng trapiko ay humahalili sa awit ng mga ibon, lumaki si Clara. Ang pamilya niya ay salat sa yaman. Wala siyang natapos na pag-aaral, pero mayroon siyang matalas na pag-isip at puso na handang tumulong. Ang kanyang mga magulang ay maagang pumanaw, at sa murang edad, siya ang naging ina sa kanyang tatlong nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanilang tanging yaman ay ang pagmamahalan at ang simpleng tinderahan ng mga gulay na namana nila sa kanilang ina. Isang araw, malakas ang buhos ng ulan at nag-brownout. Sa gitna ng dilim, may isang mamahaling kotse na nasiraan sa harap ng kanilang tindahan. Lumabas ang driver, si Emma Lim, isang kilalang negosyante na may malawak na kumpanya. Hirap na hirap siyang ayusin ang makina sa gitna ng lakas ng ulan. Nakita siya ni Clara at agad na lumapit dala ang isang malaking payong at isang flashlight. "Sir, kailangan niyo po ba ng tulong?" tanong ni Clara. Ngumiti si Emma Lim. "Ayos lang, iha, salamat. Sa tingin ko ay may problema ang electrical system." Nilibot ni Clara ang ilaw ng flashlight sa makina. Kahit wala siyang alam sa mga sasakyan, may nakita siyang isang maluwag na wire. "Sir, baka po itong wire na ito ang problema." Halatang nalaglag po sa pagkakalagay. Nagtaka si Kim Lim. Sinubukan niyang ayusin ang wire at nagulat siya nang umandar agad ang kotse. Sa loob ng ilang minuto, nalutas ni Clara ang problema na hindi niya naresolba. Nagulat si Kim Lim sa katalinuhan ng dalaga. Hindi niya man lang nasabi ang kanyang pasasalamat, ngunit sa kanyang isip, nagtanim na siya ng paghanga. Nag-iwan siya ng business card at sinabing, "Salamat, Clara. Kung kailangan mo ng trabaho, tawagan mo lang ako." Kinabukasan, tumawag si Clara sa opisina ni Lim. Hindi siya nagdalawang isip. Sa kanyang unang araw, nalaman niyang hindi lang basta trabaho ang iniaalok ni Lim. Nais niyang maging mentor ni Clara. "Clara, marami akong nakilalang matatalinong tao na may formal na edukasyon, pero bihira akong makakita ng tao na may diskarte at mabilis na pag-isip na katulad mo," sabi ni Lim. "Bibigyan kita ng pagkakataong matuto. Tuturuan kita sa lahat ng aspeto ng negosyo. Sundan mo lang ako." Hindi naging madali ang unang buwan. Natutunan ni Clara ang lahat mula sa simula, ang pag-organisa ng mga dokumento, pagkuha ng inventaryo, at paggawa ng mga ulat pinansyal. Araw-araw, sinisikap niya ang kanyang makakaya. Kung may hindi siya maintindihan, hindi siya natatakot na magtanong. Sa bawat tanong, mas marami siyang natututunan. Si Lim naman ay matyagang nagtuturo, parang isang ama sa kanyang anak. Ngunit ang mabilis na pag-angat ni Clara ay hindi nagustuhan ng lahat. May isang manager na nagngangalang N. Reyes na nagsimulang ibagsak si Clara. "Hindi mo yan kaya, masyadong malaki ang pangarap mo para sa isang tulad mong walang pinag-aralan, at baka ipahiya ka lang ni Lim." Sa simula, nasaktan si Clara. Ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang mga salita ni Lim na ang pagtitiwala sa sarili ang pinakamahalagang puhunan. Nagsumikap siya lalo. Isang araw, sinubukan ni Reyes na sirain ang isang malaking deal ni Lim sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga mahalagang dokumento. Nagkagulo sa opisina. Si Lim ay galit na galit at naghahanap ng solusyon. Nang makita ni Clara ang sitwasyon, naalala niya ang mga turo ni Lim tungkol sa crisis management. Sa kabila ng pagmamaliit ni Reyes, nagsumikap siyang bumuo muli ng mga dokumento mula sa kanyang memorya at sa tulong ng mga naunang ulat na kanyang ginawa. Sa loob ng ilang oras, nagawa niya ang mga nawawalang papeles. Nagulat si Lim. "Paano mo nagawa ito?" "Pilit ko pong sinasabi sa sarili ko na kaya ko. Dahil sa inyo, natutunan ko po na ang bawat detalye ay mahalaga." Mula noon, mas lalo pang tumaas ang respeto ni Lim kay Clara. Pinahintulutan niya si Clara na magkaroon ng mas malaking responsibilidad sa kumpanya. Inilagay siya bilang assistant manager at ipinagkatiwala sa kanya ang mas mahalagang proyekto. At nagtagumpay si Clara. Ang dating simpleng tindera ng gulay ay naging isang matagumpay na negosyante. Sa bawat tagumpay niya, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan at ang kanyang pamilya. Una niyang tinulungan ang kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang mga turong ibinigay ni Lim at tinuruan ang mga ito sa pagpapatakbo ng negosyo. Binigyan niya sila ng puhunan at suporta hanggang sa magkaroon sila ng sariling negosyo. Ang kanilang maliit na tindahan ay naging malaking grocery store.
Sa kasamaang palad, sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, binawian ng buhay si Lim. Matindi ang kalungkutan ni Clara. Para sa kanya, parang nawalan siya ng pangalawang ama. Ngunit hindi niya kinalimutan ang lahat ng kabutihan nito. Sa kabila ng kanyang abala, lagi niyang binibisita ang pamilya ni Lim. Tinutulungan niya ang mga ito sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo at nagbibigay ng payo. Hindi siya nagpapabayad dahil ang lahat ng ginagawa niya ay paraan ng pagbabalik sa lahat ng kabutihang ibinigay ni Lim sa kanya. Ang kwento ni Clara ay naging inspirasyon. Ito ay patunay na hindi sukatan ng katalinuhan ang formal na edukasyon. Ang pinakamahalagang puhunan sa buhay ay ang puso, tiyaga, at pananampalataya. At sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa kung gaano ka kahanda na magbalik ng kabutihan sa mga taong tumulong sa iyo.